Magandang araw muli mga kaibigan. So, ngayon tingnan natin itong BGC subway station, no? Ito ay bahagi ng contract package 105 na sa ngayon ay for ibibidding pa lang siya, no? Although nung nakarang June 2 ay sinimulan niya na yung kanyang pre-bid conference, no? Nagsimula na yung DOTR na magpa-pre-bid conference tungkol dito. So, kasama doon sa pre-bid conference yung contract package 105, 108 at 109. Kaya itong mga packages na to ay naka-attract ng maraming bidders, no? So, ito tulad ng DMCI, Fujita, sila yung mga potential bidders. Shimizu, Takenaka, SMCC, Tokyo Construction, Mega Wide Construction Corporation, Tobishima Corporation, Monocrete, Vicente T. Lau Construction, CHEC, o Chinese, galing sa Chinese company, kung hindi ako nagkakamal, Taisei Corporation, Japan. So, yan yung mga ilan sa mga potential bidders ng ng contract package 105, no? So, tingnan natin, ito yung kanyang location. So, dito, syempre, sa BGC area, no? Ito yung pinaka-location niya sa harap ng market. So, ang masasakop niyang area ay dito sa harap na ito. Ito yung mga masasakop niya na area. So, para ma-capture niya yung mga potential na maging mga passenger dyan, kasi nga alam natin na ito ay busy na area, no? Lalo na sa mga nagtatrabaho dyan sa BGC. So, dyan sa area na yan yung pinaka-location. So, tingnan natin dito yung sasakopin niya. So, ito yung pinaka-station box niya, itong yellow. Yun yung pinaka-station box niya. Dito itong red. Dito yung mga sakop ng construction area niya. Pati yung mga entrances niya at saka yung mga emergency exit niya. Dyan siya. So, makikita ninyo, pati itong nandito sa gitna na meditation hill artwork ay maaaring maapektuhan din. So, may proposal na i-relocate yan. Yung meditation hill artwork, i-relocate nila yan from here sa harap ng market dito siya mapupunta sa may along ng 7th Avenue dito na. So, ito yung parang proposed na para ma-transport siya dun sa kanyang bagong location. So, ito proposed, no? Pero, tingnan natin kung yan na nga yung magiging final na location niya in the future. Kasi nga, magko-construction dyan, huhukayin nila yung lugar na yan. So, ito yung pinaka-site niya. So, yung red ay yung area ng station. Then yung pink ay yun yung area ng proposed construction yard. So, may mga area lalo din sa parking area na gagamitin nila as construction yard. So, yung mga kanilang mga equipment, um, uh, mga materials nila, dyan muna nila ilalagay while constructing this area, no? So, mukhang sa sa kanyang mga sakop na area ay mukhang magkakaroon ng rerouting ng traffic sa kanya. So, matitingnan natin dito. Yung traffic mo i-reroute nila dito sa area na to. While the construction will be ongoing, no? So, dyan yung magiging pinaka-excavation nila. Dito sa mga dulo, yung TBM. Dahil yung mga shaft ng TBM. Ito nyo,
mula yung 6th Street ay sakopin din, may access, yung access ay mula sa 26th Street, sorry. And then, papunta dito din papunta sa kabila, no? Yun yung magiging ano nila. Then, magkakaroon ng parang deck. O pag na-excavate nila, magkakaroon ng deck para may madaanan yung mga sasakyan sa area na to. So, parang yung butas, tatakpan muna nila ng temporary decking. So, para makadaan yung sasakyan din sa dalawang area na to. So, I assume na yan ang uunahin nila para at least hindi na masyadong maka-apekto sa traffic. Lalo na sa area na to, very busy dito sa area na to. So, titingnan natin ulit yung overall map niya. So, kasunod siya ng Kalayaan Avenue. Then, ito yung Bonifacio Global. Yung susunod sa kanya, Lawton East or uh, ito sa Lawton East station. So, ito yung close-up pa niya. Kalapit lang niya yung Kalayaan Station. Lapit lang yung distance nila. Sa dati nating na-discuss ay para makapture nito yung buong mga possible na passenger dito sa area na to. So, magkalapit lang sila. Then, ito yung kanyang alignment mula dito sa Kalayaan Station na stuck o kumbaga magkapatong yung kanyang mga tunnels ay ano ulit siya, magre-reconfigure ulit siya into side by side ulit pagpasok ng BGC station. So dito kumbaga mag-twist siya ulit para maging side by side yung tunnels niya bago pumasok dito sa BGC station. So tingnan natin yung kanyang mga area, no? So ito yung ground level niya. So makita natin meron siyang tatlong entrances dito sa may area ng market. So natin ang konti. Yan sa may harap ng market. Then dito sa kabilang kalsada, meron din siya dito. Then meron din siyang entrance dito sa may along ng 26th Street, no? Sa may tapat ng SM Aura. Then meron din siya mga emergency exits dito sa itong mga orange, no, color. Then pati dito sa kabilang kalsada, meron din siyang emergency exit. At the same time, meron din siya yung mga ventilation shaft kung saan dyan yung pinaka-ventilation. Yan yung mag-e-exhaust, no? Exhaust ng hangin mula dun sa station. Mula dun sa ilalim. At ito yung mga utilities niya nandito. So itong area to natin dito sa parking lot. Area na. So yan yung pinaka-plan sa kanya, no? Na ground level. So ito naman yung kanyang basement 1 o yung first level niya sa ilalim ng ground. So nakita nyo, pagbaba nila, may access na papunta doon sa mismong concourse. Ito yung pinaka-concourse niya eh. So ito yung mga entrance access niya dito sa concourse. So may mga ticket gate dyan at saka security check, no? Meron dito mga para doon sa mga management uh, ng station, no? Then mga emergency exits. Then ito sa gitna, ito yung mga pababa para dun sa pababa ng platform area. So, zoom natin. So, yun yung kanyang mga parts. Ito yung emergency exit niya. So, yan yung
pinaka-concourse area niya. Then may mga amenities siya dito. CR, then yung mga ticket vending machine, then yung pati yung mga customer service nila nandito rin sa area na to. Then pababa na. So, dito naman second level niya, kagaya rin ng mga ibang mga stations, ito yung mga mostly machine room. No? Nandito yung mga room na kailangan para sa operation ng subway station. So, wala ditong access ang general public. So, kumbaga dadaanan lang to ng mga escalator at ng elevator. Dahil ito ay for authorized persons only. No? So, ito naman yung kanya magiging platform level or third level niya sa pababa. So, dito na yung mismong sakayan ng tren. No? So, mapapansin nyo, kaya niya mag-accommodate ng 8 plus 2. So, 10 train cars kayang i-accommodate ng platform na to. Mapapansin natin din dito na meron siyang switch. So, ayan yung switch niya. So, i-highlight natin. So, ito yung pinaka-switch niya. May itong cross dito. Then, papunta na sa kabila. Then, ito, diretso. Papunta dito. And then, diretso ito. Papunta dito. So, kung titingnan nyo itong diretso dito, ito, diretso rin dito. Then, ito ang switch, ang pinaka-switch niya ay ito. Ito. Sa area na to. So, kung itong train na to gustong pumunta din sa kabila, pupunta siya dito. And then, atras. And ito naman train kung usually itong mga switches na to para makabalik ulit yung train sa kabilang linya. No? Yun, halimbawa, ito yung south, going south na train para makabalik siya sa north. Kasi nga, sa loob ng tunnel, say one way lang itong mga to, diba? So, kaya meron siyang switch. So, yun yung pinaka-purpose nito. Okay. So, para sa kaalaman ninyo, sa original na ano niyan, drawing niya nung 2019 sa original design niya ay hanggang dito lang yung pinaka-station box. Hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang yung station box to. Kasi noon, kung titingnan natin yung kanyang original na platform area, wala siyang switch. Hindi wala siyang track switch no dito sa area na to. Ngayon, maaring yung drawing na pinapakita ko ngayon sa inyo ay 2022 na release no. So, maaring yun yung nabago sa kanya. Naglagay ng track switch sa kanya. So ngayon ay mas mahaba yung pinaka-station ng EGC. So, kung titingnan natin ulit dun sa original, is sa pinakasakop niya, yung dating ah, station, dating design hanggang dito lang, hindi niya sakop hanggang dito. So, hanggang dito lang noon. Eh ngayon, naglagay sila ng track switch o parang turn back niya. Kaya nadagdagan siya ng length. No? Nadagdagan yung haba niya. Then, tingnan rin natin yung design ng entrances niya. Ito yung entrance 1, no? Sa entrance 1 niya. Kung mapapansin nyo, nakataas siya. Ito yung po vlog. Zoom na. Okay.
ito yung pinaka-entrance niya. So, yung ground level ay ito. Okay, ground level. Then, yung plinth level o yung taas na floor sa taas na ay ito. So, merong 1.5 meters na taas siya. No? So, ang purpose niyan ay isa sa mga flood mitigation para kung sakali man na yung tubig, sakali yung tubig ay yung tubig ay tumaas hanggang dito. Sa area naman ng BGC, hindi naman hindi naman yata gano'n kataas bumabaha, no? Pero if ever na mangyari yun, ay hindi niya maaabot yung floor level yung pinaka-plinth level niya, hindi na maabot. So, hindi papasok yung tubig dito. So, titingnan natin yung ah, okay, natin to. So, sealed yan, kumbaga. Yung, yung pinaka mga entrances niya, ayun lang yung access sa kanya, yung mismo entrance. Hindi basta-basta papasukin ng tubig itong paligid na ito. Lalo dito dahil ito yung ano, kumbaga, ito yung pinaka-access sa papunta sa loob mismo ng station. So, yun yung isa sa mga flood mitigation techniques na gagamit para sa mga station ng Metro Manila Subway. Ano? And then, kung titingnan natin yung mga entrance, ito sa entrance 2, nakataas siya mula dun sa pinaka-ground level natin, entrance 1. Ito yung entrance 1. Kanina tinignan natin, ayun siya. Oh. Then mapapansin nyo, pader na yung mga paligid niya. Sakali man bumaha dito, hindi aabutin yan. Kasi, syempre, hindi makakapasok yung tubig dyan. So, yun yung isa sa mga naisip nilang kailangang gawin. No? Then, kung titingnan naman natin yung long section niya, ayan siya. So, may tatlong levels. No? So, yan yung mga level niya. Dito sa ground, then yung B1, first floor level, second floor level, third floor level. So, mapapansin nyo yung access ng mga tao, yung mga passenger ay dire-diretso lang papunta sa platform mula sa concourse. So that hindi sila makakababa dito makaka-access basta-basta dito sa machine room kasi nga yung authorized personnel ay nandyan. Then kung mapapansin nyo ito, dinagdag nila na area para sa switch nandito. Then parang medyo pataas ah yung kanyang ano, yung pinaka forma niya, pataas siya papunta dito. So ito yung nandito yung switch niya. So nandito sa area na to yung pinaka switch niya. Ano. Yan, dyan sa area na yan. Yan lilipat yung train. Tsaka mapapansin nyo yung mga platform screen doors. So, yung mga bagong train projects na ginagawa ngayon ay lahat yan may platform screen doors na ano, for safety. Dahil nga itong mga recent na mga may mga instances na yung ibang mga kababayan natin ay tumatalon sa sa rails ng tren, which is delikado, no? So, para ma-prevent yun. So, ayan yung ano niya. Then, makikita nyo mula sa ground, yun yung lalim na kanyang magiging pagkakabaon niya dun sa lupa, no? So, malalim yung huhukayin nila na um, station box. So, yan yung ano nila. Yan yung long section. At yan yung pinaka-total na haba niya. Yan. Sa long section niya. Yung pinaka-total na haba niya. Yan nandito.
So, yun yung nadagdag sa kanya na area, no? Para sa switch. So, ito naman yung kanyang cross-section. Makita nyo, 3 levels siya. May mga platform screen doors din. So, dalawa yung kanyang tunnel niya, then side by side. So, magkabila. Sasakyan ng mga pasahero. Concourse, machine room, then ito na yung platform. So, ayan yung buong station box. So, titingnan natin yung kanyang mga kanyang mga renders, no? So, ito yung entrance 1. Sa may, sa may tapat ng market. Entrance 2. Entrance 1 pa rin on the left side, no? View on the left side. Entrance 1, view from the right side naman. So, ito, may access dito katabi na nung kalsada para sa mga potential na transport connections, no? Ito naman yung entrance 2 sa kabilang kalsada na to. Then, entrance 2 sa side, no? So, naka-raised pa rin siya. Then, yun isa, done. Entrance to front. So, merong PWD access ramp. Ito siya. So, accessible siya sa mga PWD. Then, yan yung entrance 3. Ng entrance 3, no? So, ito yung picture ng kanyang concourse sa loob niya. Ito yung mga main support pillars niya, no? Yan yung design, in-envision na disenyo niya sa loob. Pero tingnan natin kung ganyan nga yung maging disenyo niya sa implementation, no? Then, isa pang view ng concourse. So, ayan, may mga ticket gauge siya. Or AFC gates, no? May isang view. Ito na yung papunta doon sa mga hagdan, sa mga escalators at elevators. At ito naman yung kanyang mga platform view. So, ito na yung mga platform screen doors with mga signages. Tsaka route, yung pinaka route map niya nandito. Then, kung ano yung pangalan ng station, no? Then, yun yung ceiling niya, yung lightings. Escalator, and then stairs. Tsaka ito naman isa pang view ulit. Ito naman elevator. So, yun yung isang view ng kanyang platform area. Then, with tactile, may tactile siya. Tiles, no? Para doon sa mga vision impaired. So, yun yung features ng BGC, future BGC station. Although wala pang contractor na award lang, hindi pa naman sila nag-open ng hindi pa sila nag-open ng mga biddings document, nag-pre-bid pa lang sila. So, abangan natin yung mga magiging updates dito sa BGC station, no? So, hopefully ay kahit paano ay nakapag-share ako sa inyo ng info. And then, mga pala itong mga documents na to, available ito sa website ng DOTR. No? So, sa DOTR.gov.ph. Para sa mga nagtatanong, no, kung saan ba makikita itong mga documents na to. So, pwede nyo rin siyang makita by yourself, no? Kasi ito naman available sa website ng DOTR. So, DOTR, procurement, then foreign assisted projects. Click nyan.
Then dito sa foreign assisted projects, nandun siya dun sa 2023. Ito siya, oh. Metro Manila Subway Project, Contract Package CP-105. Nandito rin yung ibang mga projects, yung 108, 109. So, click natin yung link niya. Ayan yung mga bidding documents, invitation for bids. Ito yung mga update sa kanya. No? So, ito yung mga bidding documents. Click natin, lagyan na sa accept tab. Lalabas yung Google Drive at ayan yung mga documents sa kanya at ito yung mga drawings. Nandito sa folder na ito yung drawings. So, yan, pwede siya i-download habang available pa siya, no? Publicly available. Part ng pagiging ng freedom of information ng mga government, no? Ng Philippine government. So, ayan. Ma-access niyo yan dyan. And hopefully, makita nyo rin kung ano ba yung mga plans para dun sa subway and then sa iba pa mga rail projects ng government. So, sa ngayon, hanggang doon lamang po muna. At hopefully, abangan nyo po ulit yung mga susunod pa nating discussion para about sa mga rail projects ng dyan sa Pilipinas. So, maraming salamat po.